Salita na tayo in Jesus' name. Yan, because of Jesus. And yung all things are possible. So, natutuwa ako kasi iba talaga pag nagre-reveal ang Panginoon. Amen? And naniniwala ka ba na nagre-reveal ang Panginoon ngayon sa iyong hapon? Amen? Amen? Kaya sabihin mo sa tabi mo, makinig ka. Makinig ka, kapatid. Okay, makinig kayo. Sobrang ganda ng message sa atin ng Lord and it spoke to my heart as well. So, it's very close to my heart yung topic na to. And I hope na marami tayong matutunan, marami tayong mabaon. At yun din yung i-meditate natin for the whole week. Amen ba doon? Amen? So, sige tayo muna tayo. Let's pray. And God, we thank you. We glorify your name. We crown you many crowns, Lord. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang pagsamba, Panginoon. Walang sa amin. Lahat ay sa iyo lamang, God. And Lord, itago mo po sa iyo likuran ang iyong likod, Panginoon, ang sa ganon, ang iyong salita, ang maihayag, ang iyong presensya, ang maranasan, ang maramdaman ngayong hapong ito. Right now, God, open our spiritual ears, our spiritual mind, our spiritual eyes, ang sa ganon, mas maintindihan, maunawaan namin at may apply namin sa aming mga buhay ang iyong mensahe para sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong buong pagpupuri, pasasalamat at pagsamba, sa pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Lahat ay magsabi na! Amen! Sige po, upo na po tayo. Ayan. So, ang topic natin for this afternoon is, makibasa nga? Stretch out! Stretch out. Okay, so ano po ibig sabihin ng stretch out? Okay, meron ako ditong ipek. Wala kasi ako rubber band eh. Itong rubber band na to, isipin nyo na lang i-visualize nyo kunyari rubber band to. Ito, kapag binitawan ko to, saan siya? Nasirapan, no? Pag binitawan ko to, saan lang siya? Sa sahig lang siya, di ba? Paano kung ini-stretch ko? Masaya siya na sa tatamaan ko. Pag i-stretch ko, ulit. Okay, pag ini-stretch ko siya, tapos siya akong binitawan, gano'n malayo? Mas malayo. Okay, sa kanina, di ba? Tama ba? And later, marirealize natin na itong topic na to, sobrang makatutulong to sa atin para mas maintindihan natin kung ano nga ba yung will natin para na will ng Lord para sa atin. Amen? Amen? Katulad ng rubber band na yan. Ito na yan. Useless to unless i-stretch. Katulad ng rubber band. So, for example, ito, isusuot ko sa buhok ko. Masusuot ko ba siya sa buhok nang ina-stretch ko? Siyempre, na-stretch ko nga eh. Pero paano kung hindi ko siya ma-stretch? Masusuot ko ba siya sa buhok ko? Hindi, tama. Okay, so, masusuot ko ba siya sa wrist ko kung hindi ko siya in-stretch? Hindi, di ba? So, yun yung purpose ng rubber band. Hindi mo magagamit yung rubber band. Ito na lang. Yung magagamit yung rubber band pag hindi mo siya in-stretch. Amen? Amen. So ngayon, i-stretch natin yung pananampalataya ng bawat isa ngayong hapon to. Amen? Sa pamamagitan ng word ng Lord na bibigay rin niya para sa atin ngayong araw na to. So ano nga pang meaning ng stretch out? Basahin natin sabay-sabay. Okay, sige. Ako na lang magbabasa para sa inyo. Ano nga bang ibig sabihin ng stretch out? To extend to a full length. Pakiulit, extend. Extend. Isa pang ibig sabihin, open or straighten out. Unbend. Okay, repeat after me, unbend. Type of change form, change shape, or deform. Pakiulit, deform. Deform. So, itong mga words na to, extend, unbend, deform, lahat yan, ibig sabihin yan ay to stretch out. Okay? So, sabi nila, scientifically speaking, nag-research kasi ako. Sabi ni Doctor, ayan, isa daw sa study, pag in-stretch out daw natin yung katawan natin, sobrang nagiging helpful siya sa atin. Okay? So, naranasan nila ba mag-stretching? Sino dito yung talagang, kapag, for example, kakagising mo pa lang, tapos nag-stretching ka, di ba mas maganda, parang mas masaya, parang mas masigla ka kapag nag-stretching ka? Amen? And sabi dito, according to study, facts to na-increase daw niya yung blood flow sa katawan natin.
Okay? Na-improve din niya yung flexibility ng isang tao, yung relaxation ng muscles, yung joint health, tsaka yung injury prevention. So, the more daw tayo na nagsistretch out, the more daw na nape-prevent na magkaroon tayo ng injury. For example, meron kang certain period of inactivity. Okay? So, pag nag-stretch out ka daw, mas less, yes? Ay, mas less daw yung possibility na magkaroon ka ng injury. So, ganon kahalaga yung stretch out. Okay? Yung stretching sa isang tao. And, ganon din yung pag-uusapan natin ngayong hapon ito, na merong power sa pag-stretch out ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, next slide. The power of stretching out. Bibigyan ko lang kayo ng mga simple examples, and later on, magpo-focus tayo sa 1 Samuel chapter 17. Okay? Pero ngayon, bibigyan ko kayo ng mga examples ng mga power ng stretching out. So, Matthew 12, verse 13. Pakibasa sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Stretch out your hand, and he stretched it out, and it was restored as good as the water. So, ito yung time, si Jesus yan. Okay, si Jesus yung nagsasabi niyan. Nakakita siya ng pilay. Yung kabilang kamay niya yung pilay. Sabi niya dun sa man na yun, oh, man, pwede bang stretch out mo yung kamay mo? At pag stretch out man, ano mangyayari? Anong nangyari sa kanya? It was restored as whole as the other. So, another power. Exodus 8:5. Sabay-sabay tayo ulit basahin. 1, 2, 3, go! Amen. Alam niyo ba nung time na yun, itong Exodus 8, bigyan ko lang kayo ng short story about Moses. So yung time na yun, ang sinabi sa kanya, ano ba yung meron sa kamay mo? Sabi ng Diyos sa kanya. Meron siyang staff, di ba? And yung staff na yun, kapag in-stretch na yung staff na yun, merong laging gagawin na miracle ang Panginoon. Okay? So, dyan, pag binasa niya yung Exodus, simula chapter 1 hanggang chapters 11, 12, 13, 14, makikita niyo doon kung gaano kamakapangyarihan yung pag-stretch out ng staff ni Moses. Pero ngayon, ano nga ba yung stretch out na pag-uusapan natin? Ito na yun. Ito, famous story to in the Bible. At yun ang David and Goliath story. So, sino dito nakarinig na ng story ni David and Goliath? Taas kamay. Sumigaw na amen! Amen! Kabisado naman natin yung story ng David and Goliath. Di ba, marami yan sa atin, kabisado yung story niyan. And kadalasan, okay, ano nga ba yung story ni David and Goliath? So, nung time na to, bigyan ko lang kayo ng short story din about David and Goliath. 1 Samuel 17. Tandaan niyo yan. Tapos, i-meditate niyo rin sa, sa devotion niyo, prayer life. So, ito, 1 Samuel 17, yung simula ng chapter na yan, makikita mo kung ano yung nag-aabang na parang makapangyarihan, physical power sa harap ng mga Israelites. So yung time na yun, yung Philistines, nagkaroon sila ng kampo. So dito yung sila sa kabila, tapos yung Israel naman, nagkaroon din ng kampo sa kabila. Okay? So ngayon, doon sa kampo ng Philistines, merong lumabas na dabuhala. Ano pangalan ng dabuhala? Goliath. Okay? So, imagine niyo na lang, ano ba yung mga challenges na pwedeng kinaharap ni Israel, ng Israel nung time na yun, nung nakita nila si Goliath. Okay? Ano ba yung challenges na yun? Una, yung physicalities ni Goliath. Okay? Pakisabi ng Goliath's physicalities. Okay, kasama na dyan yung size niya, yung weight niya. Alam niyo ba nung time na yun, sa verse 4, babasahin ko lang, a champion named Goliath, who was from God, came out of the Philistine camp. Okay, nung pa siya, boom! Ganyan. His size, his height was 6 cubits and a span. Alam niyo ba kung gano'ng katangkad yung 6 cubit and a span? 6.5 cubit in short. Gano'ng katangkad yun? 9
and 9 inches. So alam niyo ba kung gaano katangkad yung pinakamatangkad na nabuhay sa buong mundo? Sino? Si Robert Wadlow. Gaano katangkad siya? 8'11", tama! Palakpakan natin si Kuya! Woo! Congratulations! Magaling ka sa history, ah. Okay. So, imagine mo, mas matangkad pa kay Robert Wadlow. Yung pinaka-matangkad na Goliath. Your Philistine nung time na yun. Okay? So, nung time na yun, ano kaya yung mag-feel mo? For example, ikaw yung from Israel. Eh, hindi naman kayo matatangkad. Isipin mo yung mga height natin. Ako 5'2", 5'3", si Ivan 5'8". Naalala ko na niya. At ganun yung ano reaction niyo. Para-parehas din lang niya. Oo, para-parehas. Kasi si Ted Hart ko unang narinig yun. Niya. Okay, so, imagine mo na lang kung gaano siya katangkad nung time na yun. And, kung titignan mo na lang yung height talaga ni Goliath, matatakot kayo. Alam niyo ba? Ito pa. Ano pa yung next? Yung first, ano ulit yung challenge nila? Goliath? Physicality. Second, ito naman yung susunod na naging challenge nila. Goliath? Armor. Okay, so hindi lang pala yung physicalities niya, no, matangkad na siya, malaking tao na siya, hindi yung tao na mamasil-masil. Di ba? Ganun? Pero, hindi lang yun. Armor din niya. Okay, ano? Gano'ng kabigat yung shekels niya? 126 pounds. Alam niyo kung ilan yun sa kilograms? 71 kilos. Imagine mo, 9 feet and 9 inches. Tapos yung sunsod niya na shekels, 70.76 kilograms. Imagine mo na lang kung gaano kakaliit. Diba? Pag tinignan mo yung sarili mo. And yung sa legs niya, meron pa siyang grips. Okay, metal. Bronze javelin. Yung talagang malalaki na pang spears. May spear shot siya na parang reverse rod. Iron point, weight 600 shekels. So yung bigat din ng spear niya, di ba? So lahat yun, ano lang ako, paano na lang ako? Kawawa naman ako, di ba? Kapalit-palit ba ako? Yeah. Okay. Nakakawa na ako sa inyo. Yeah. Okay, so, di ba? Maganda ba ako? Ganyan, di ba? Kaya ko ba ito? Ganyan. Alam, maliit lang akong tao. Wala akong kayang gawin. Alam, bidit ko lang. Hindi ako kayang kumanta. Hindi ko kayang sumayaw. Hindi ko kayang tumalon. Hindi ko kayang tumugtog. Di ba? Hindi ko kayang magbigay ng kung ano man yung kaya kong ibigay. Kasi nga, ganito lang ako eh. Ito lang ako. Di ba? Parang mga ganyung moments, di ba? Kapag nakita mo yung physicalities pa lang, yung armor pa lang ni Goliath, parang maniliit ka na. Di ba? Kahit nga sa school, makakita ka lang ng parang sobrang ganda, ang tangkad, parang nahihiya ka na. Di ba? Nag-intimidate ka na, meron ng insecurity sa katawan mo. Di ba? So marami mga bagay na pwede natin talagang maharap as youth. Di ba? As youth, dito sa generation na to. So, next, ito pa. Goliath's confidence and experience. Okay? So, itong time na to, imagine mo, gano'n na katangkad si Goliath, gano'n na siya kamacho, yun pa yung armor niya, tapos confident pa siya, tapos ang dami pa niyang experience sa labanan. Paano na lang ako? Diba? So, imagine mo yung nararamdaman ng Israel noon. Kaya tingnan mo yung next verse. Makikita ko sa inyo. Verse 11. On hearing the Philistines' words, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. Dismayado sila. Takot na takot sila. Paano na lang to? Ano nang gagawin namin? Imagine mo si Saul na king ng Israelite. Siya mismo king. Takot siya eh. Paano na lang yung mga tao niya? Takot na takot din. Dismayado, takot. And doon natin kita yung usual response talaga ng tao. Human nature na natin talaga yon. Hindi na natin siya matatanggal sa sarili natin. As long as nandito tayo sa mundo. Nakadalasan yung usual response natin, ano nakalagay dyan?
Victim mindset. Diba? Ako lang to, di ko to kaya, maliit lang ako, wala akong kayang gawin, di ba? Usual response yan eh. Di ba? So, kadalasan tinuturo sa atin, di ba, ng Lord na hindi tayo mabuhay sa human nature. Pero sometimes, ang hirap talaga tignan ng capabilities ng Panginoon sa buhay natin kapag nakatingin din tayo sa capabilities ng enemies na kinakaharap natin sa life natin. Pero, guys yung enemies na tinutukoy ko dito, hindi ito tumutukoy sa tao. Diba? Ang enemies natin, spiritualities, diba, of this dark world, hindi natin basta-basta nakikita lang, diba? Pero spiritualities ng dark world na to, hindi yung katabi mo. Okay, tingnan mo yung katabi mo, hindi yan yung kalaban mo. Hindi yan yung kaaway mo. Okay? Parang natatawa si ano. Ayan, okay? So, kung titignan natin, sobrang hirap makita. Actually, kung titignan mo, mahirap makita. Diba? Kung titignan mo with your physical eyes, ang hirap makita ng kayang gawin ng Panginoon noong time na yun. Diba? Noong time na yun. Alam niyo ba, hindi ako makakabisita dito kung hindi rin ako ni-stretch out ng Panginoon. Back in April, konting testimony. I'm very happy kasi nandito ako ngayon. And ginamit din talaga ng Lord yung stretch out sa buhay ko. And dahil doon, nagpa-stretch ako sa Panginoon, nandito ako sa harapan niya ngayon. Diba? Back in April, I was really praying to God. Nasa sasakyan ako noon kasi umarong ko yung sasakyan. Yung sasakyan eh. Nag-pray ako noon that time. So, Lord, bigyan mo ako ng something na mag-grow ako. Matitrain pa ako to become a better leader, to become someone, to influence people. Yun talaga yung prayer ko. Gusto ko mag-invite ako sa mga churches, gusto kong lumawak yung network ko, gusto kong magamit mo ko para sa luluwalhati ng pangalan mo. Sa mga ganitong paraan, magamit ako ng Lord yung buhay ko. Kasi, parang, nung time kasi na yun, sabi ko, what's next? Parang, Lord, ano kaya yung susunod sa life ko? Diba? So, I've been in the ministry na music ministry for 10 years. Sabi ko, Lord, ano naman? Okay na ako. Medyo kumalma-kalma na ako. Yung life ko. Diba? Yung mga decisions ko. Okay na. Di ba? Nakaka-follow na sa will ng Panginoon. Ngayon, ano naman yung paggaganapan ko? Ano naman yung gagamitin mo para sa akin? Diba? So, nung time na yun, as in within the day, nakita ko yung post ni Hart. Yeah. Nakita ko yung post ni Hart, tapos yung post niya about the volunteering sa camp. Akala ko siya si Ate Bless. Si Ate Bless was our HR. Kasi si Ate Bless, HR namin siya before sa WCC. Nag-part-time kasi ako sa WCC Ate Polo, but online. So, sobrang grabe yung ginawa ng Lord kasi chinat ko siya kasi akala ko siya si Ate Bless. Hindi ko siya i-chat kung hindi ko siya kilala. Kasi nahihiya ako, syempre chat ako bigla. Pero ang tawag ko nga sa kanya nung una, Madam, hello! Tapos hanggang sa nakwento niya na, hindi pala siya yung si Ate Bless, si Hart pala siya. So yun, nakilala ko siya, tapos nag-camp na kami, nag-volunteer kami sa camp. So nakilala ko yung and now I'm here and stretched out and being used to you guys. But then, kung na-inspire kayo, na-encourage kayo to be stretched out na there's something more in life. Lalo pag nagpagamit ka sa Lord. At dito natin makikita kung ano yung response na gusto ng Lord na ipagawa sa atin. Okay? So yung next natin, syempre ang usual response, yun nga. Pero ang gusto sa atin ng Lord na ipakita kung ano yung stretch na gusto niyang gawin natin is like a rubber band. Kanina, di ba, din-demonstrate ko sa inyo sa rubber band. Para maging useful siya, yung faith natin, kailangan din natin ma-stretch. Okay? And sa stretch na yon, kadalasan yung stretch, ang hirap niyang pagdaanan.
Sino rito na-stretch na yung faith niya? Of course, alam ko naman, sa family pa lang, sa school, sa mga pinagdadaanan natin, sa life, maraming best na tayo stretch out. Tama ba? Pero, when God leads you into new situations and purposes, it's like stretching a rubber band. It might feel uncomfortable and stressful, but it's necessary for growth. So, para daw mag-grow tayo, kailangan natin ma-stretch. So, ano nga ba yung stretch na gustong ipagawa sa atin ng Lord? First, letter S, search me, O God. Ito, very personal to. Personal to. Like, it's between you and the Lord. Search me, O God. Okay, ito yung unang-una sa lahat. Siyempre, sa lahat ng mga gagawin nating stretch, kailangan pa-consult muna natin sa Lord yung puso natin. Okay? So, itong time na to, yung 1 Samuel 17, bago magkaroon ng 1 Samuel 17, merong 1 Samuel 16, verse 7. Ano nga ba yun? Okay? 1 Samuel 16, verse 7, basahin ko na lang sa inyo. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. So, itong time na to, bigyan ko lang kayo ng konting story. Si Samuel, pinakita niya na lahat ng mga anak niya. Okay? Si Jesse, sorry. Si Jesse, pinakita niya na lahat ng mga anak niya. Pero merong isa lang hindi niya pinakita. Kasi alam niya na ang liit ng anak kong to. Ang liit talaga yun. Liit ng anak kong to. Wala akong kaya gawin. Kaya lang niya mag-alaga ng mga tupa, ganyan. So hindi niya na pinresent si David nung time na yun. Pero ang sinabi kasi ni Lord kay Samuel, eto, huwag kang titingin sa outward appearances nila. Kasi yung ibang kapatid ni David yung mga anak ni Jesse, sobrang mga macho yan eh. Mga pang-war. Pero, ang sabi ni Lord kay Samuel, hindi, huwag mong tignan yung outward appearance nila kahit pa ganyan sila, yung matikas, kahit pa pang-war sila, kahit pa pang-warrior sila, huwag kang titingin. For the Lord does not see as man sees, for man looks at outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, search me, O God. Lord, tingnan mo yung puso ko. Kumusta yung puso ko? Bakit ko ito ginagawa para sa'yo? Bakit ako magpapastretch para sa'yo? Bakit mo ito gustong ipagawa sa akin? Lord, tingnan mo yung intention, yung motibo ng heart ko kung bakit ko ito gustong gawin. Diba? Kasi madalas, pwedeng makita natin yung outward appearances eh. Yung outward na outputs. Diba? Yung mga bagay na nakikita natin physicalities. But the Lord looks at the heart. Hindi puso mo ngayon pala. Okay? So sabi mo, Lord, search me, O God. Search me, O God. Diba? Siyasatin mo yung puso ko. Tignan mo yung puso ko, kumusta ba to sa'yo? Okay? Ano ba yung dapat mong gawin para sa'yo? And alam kung tinitignan mo kung ano yung laman ng puso ko, more than sa kung ano yung kaya kong gawin lang. Amen? Kasi kapag tama yung puso mo, pag nagpa-stretch ka, pag nagpagamit ka sa Panginoon, kaya ka nang dalhin sa mga lugar na hindi mo pa na-explore. Dati, alam niyo ba, bullied ako before? I was bullied from elementary to hanggang sa tumanda, mga 24 years old. I'm 27 by the way. So, I was bullied for how many years? So, imagine niyo na lang kung tinitignan ko yung past ko, yung buong years na yun. Sabi ko, Lord, paano nangyayari na ginamit mo ko sa ganitong paraan? Paano ko nakakatayo sa congregation? Paano ko nakakapag-lead ng worship? Paano ko nagagamit sa bagay na ito? Ano nyo, pagbabalikan ko lahat ng yun, yung moments na yun, lagi kong naaalala na ang sinasabi ko lang sa Lord, Lord, lahat ng ito ginagawa para sa'yo. Amen? Search me, O God. Tignan mo yung puso ko. Bakit ko ito ginagawa? Kaya nang binigay ko yung puso ko sa Panginoon, yung intention, yung motibo, everything you do it for the Lord and not for men. Naging ko yun, mantra ko din yun throughout the whole years. Nagagamit din talaga ako for the glory of God. And alam ko, gano'n din kayo, you have so many things pa to explore as youth. Diba? And may mga bagay na been there na din ako, na ranasan ko na din yan. May mga bagay na hindi
witness ko sa mga kasabayan ko. Pero at the end of the day, kapag yung puso mo talagang tama sa harap ng Panginoon, for sure, dadalhin ka niya sa mga magagandang bagay na ibibigay niya para sa'yo. Plano niya para sa'yo. Amen? Amen! Di ba? Malay niyo, one of you guys, ma-invite sa church namin someday. Di ba? Why not? Okay? So, malay niyo, isa sa inyo, nag-mentor na about worship leading. Oh, di ba? Yung mga nag-mentor na sa dance. Yung iba sa inyo, nagka-camp na. Nag-volunteer na. O, diba? So, magagamit tayo for God's greater glory. And next, okay, S, diba? Search me, O God. T-R-E, train, rebuke, and equip yourself. Okay? Train, rebuke, and equip yourself. Of course, at the end of the day, kailangan pa rin tayo mismo natitrain din tayo. Sino dito merong leader? Sino dito leader na merong leader? Taas kamay. Taas ka ng kamay. Okay? So, sino rito nasa training? Nagtitraining? Meron ba? Diba? So, sa training, actually sa leadership, diba sa mentorship, laging merong rebuke din and equipping. Okay? So, kailangan may mga bagay din tayo na matutunan. Basahin ko pa sa inyo. 1 Samuel 17, verses 34 to 35. So, di ba, ayan na nga, lumapit na nga si Goliath. So, sabi na nga niya sa mga Israel, "Oh, Israel, iharap niyo sa akin. Magharap kayo ng isang mighty warrior. Oh, pag natalo ko siya, magiging servant ko kayo." Sabi ni Goliath. "Pero pag natalo niya ako, magiging servant niyo kami." Okay? So, yun na yung time na yun. Tapos yun na, di narinig na ni David. Ano ba naman to? Bakit parang merong higante na, hindi ba na gano'n? Pero, parang naisip ko kasi, since sobrang taas nga ng faith ni David, ang dinig lang niya sa boses ni Goliath, gano'n. Diba? So, at yun na nga. Nasaan ako? Nandito pa rin. Okay, so, nung time na yun, diba, yun na nga, kung ano yung sinasabi ni Goliath, itong time na inutusan si David, so yun na, pagkapunta niya dun sa kampo, syempre diba dalawang kampo yun, sa Israel. So nandun na siya, narinig niya na, ano ba ito? Ano ba pala? Sasabihin ito, itong Goliath. So na-curious siya. Na-curious din siya sa gantimpala. Yun, tinanong din niya yun, ano yung magiging gantimpala pag natalo ko to? Ganon, so curious siya nun. Tapos ang dami niya ng pinagtanungan. Tapos sabi pa sa kanya ni Saul, "Ano ka ba? Ba't ka ba nandito? Wala, hindi mo to kaya. Hindi yan, wala." Parang syempre, sino ba si David nung time na yun? Kilala ba siya? Siya kilala eh. Sobrang pogi lang siya. Pogi lang siya. Oo, totoo nga. As in, sabi nga, huwag kinikilig eh, no? So, makita yung mukha ni David. Pero, David, di ba? Okay. So, ayun nga, pogi lang si David, ganyan. So, pero hindi siya matikas, hindi siya parang pansundalo. So, parang kunyari, si David, yan. Let's say yan. Parang pumasok lang siya sa eksena, tapos nagtatanong lang siya, ano ba yan? Ano bang mangyayari siya? Ano bang gantimpala niyan? Di ba? Ang sabi ni Saul, hindi, ano ba, huwag ka naman makilap dito. Di ba? Kasi ito, ganyan. And sabi ni David kay Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it." Diba? So, yung time na yun, trained na rin pala si David. Hindi lang nakikita ng mga tao. Hindi lang din nakikita ni Jesse kung gaano kagaling yung anak niya in terms of pasturing a sheep. Nung time na yon. Shepherd kasi siya eh. And yung time na yon, okay, commercial. So, yung time na yon, okay, ayun na, I went after it, sabi ni David. Okay, so every time na mayroong lion, every time na may bear, napapalapit si David, ano ginagawa?
kinukuha na yung sheep, talagang nililigtas na yung sheep, di niya hinahayaan na mapatay na lion or bear. So, yun na yung training niya. Okay? So, in life sa atin, guys, sa pagsa-stretch out natin, alam ko, karamihan sa atin, may mga leaders tayo dito, and there are times na kailangan natin i-train tayo, kailangan i-rebuke tayo. So, kasama yun lahat sa pag-stretch out sa atin. Kailangan na i-equip tayo, kailangan na tututunan natin yung mga bagay, yung proseso. Diba? At para magkaroon ng experience ang isang tao, kailangan din talaga na-train tayo. Amen? Amen? And kailangan open tayo doon. Okay? Kailangan open tayo sa kung ano man yung mga dapat na pwedeng mabago sa buhay natin. Kasi yun din yung mga bagay na alam natin na kapag natanggal sa atin, mas mag-grow pa tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Stretch out. So, STR na. O, next. T. Trust in God. Okay, repeat after me. Trust in God. So, magtiwala ka sa Panginoon. Sabi dito ni David, yung response niya, verse 32, David said to Samuel, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." Let no one lose heart. Huwag kayong matakot. 1 Samuel 17:37, "The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine." Amen? Amen? Yung same God na nagligtas sa akin nung time na yun, nung nililigtas ko yung sheep, diba? Sa bear, sa lion, yun din yung same God na nagliligtas sa akin, sa harap ni Goliath. Amen? Magtiwala ka kung gaano ka sinamahan ng Panginoon throughout the years. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Amen? Hindi nagkukulang ng Panginoon. Alam niyo po, sobrang daming beses na rin sa life ko na ang ginawa ko na talaga magtiwala. Kasi kung titignan mo yung buhay ko talagang, hindi ko alam kung paano ba ako napunta dito. Pero, I'm so thankful. Lagi ko nga sinasabi, actually, basta lagi ko sinasabi, na nagpapasalamat talaga ako sa Lord throughout the years. Yan, alam ni Ivan yan kasi nagkukwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, alam mo, pagpasok talaga ng 2024, isa lang yung gusto kong sabihin sa Panginoon. Yan yung nagpasalamat talaga. Amen? Kasi pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Amen? Pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka niya iiwan. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, ililigtas ka niya sa Goliath ng buhay mo. Amen? Ano bang kinakaharap mo ngayon? Ano bang giant yung nasa harapan mo ngayon? Right now, the Lord is giving you that heart of David, a man after God's own heart, na kayang-kaya mong harapin ang giants mo yan because God is with you. Amen? And if God is for us, who can be against us? Walang kahit sino na kaya mag-against sa atin. Bakit? Because we have the Lord in us, with us, and for us. He is not against us. Amen? Amen? So yun yung yun yung pinagpapasalamat ko sa Lord eh. Eto, basahin natin to. David was fully aware that God was in control of his life. And he had faith that God would deliver him from impending danger. Sobrang aware niya na ng time na yun, God was in control. Alam niya na hindi niya kaya ng siya lang eh. Pero dahil nagtiwala ka sa Panginoon, doon natin makikita yung victory. And letter C. Yan na. So, nabubunan natin yung stretch. Okay? So, ano ulit yung letter S? Search me, O God. Letter T? Pain? Rebuke? Equip yourself? God? And C? Conquer the enemy. So, ito na. Since okay na, ask ko na sa Lord, Lord, search me. Diba? Na-train na ako, na-rebuke na ako, na-prepare na ako, na-equip na ako, nagtiwala na ako sa iyo. Ngayon, ano naman yung susunod mong gagawin? Of course, you have to face the giant. To conquer. You have to conquer the enemy. So, andyan na. Diyan ka na sa laban, katulad ni David. Instead of complaining, worrying, stressing, despairing, or attempting to control circumstances when giants appear,
thank God for what's about to happen. For what's gonna happen. Lord, thank you na agad. Hindi ko po man nakikita yung victory. Salamat, Panginoon. Amen? And many times sa atin, sa life natin, susubukin ng Lord yan. Yung pagtitiwala mo sa Kanya. Susubukan ng Lord. Bakit? Kasi hindi mo pa nakikita kung ano yung endpoint. Pero kailangan mong harapin kasi alam mo may gagawin magandang bagay ang Panginoon. Amen? And 1 Samuel, basahin natin. 1 Samuel 17:46. Ito na yung sinabi niya sa giants niya. Sa giant, kay Goliath. Sabi ni David, "This day, the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head 9 feet and 9 inches. And here I am, David." Diba? I'll strike you down. Ganun talaga yung tingnan. I'll strike you down. Diba pag may matangkad kang kausap, kumusta? Diba? Pero ganun din kay Goliath din Kasi ni-imagine ko siya, sobrang powerful ng Bible, no? Pag ini-imagine mo, "I'll cut your head!" Parang ganun, diba? So, ganito lang ako kaliit. Pero hindi inisip ni David yun, "This very day, I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel." Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. There is a God in our church, in our life. Diba? That no matter who you are, I have my God with me. I have the God that's bigger than you. 9 feet ka ba? 10 feet? Almost 10 feet na? Well, I have my God immeasurable. Immeasurable. Walang weight, walang height, walang measure how big my God is. Paano ka ngayon? Andito yung God ko. Paano ka na ngayon? So this day, the Lord will deliver you into my hands. Whatever giants right now, ano man yung giants na kinakaharap mo ngayon? The Lord will deliver them into your hands. Amen? Ano man yung studies mo, family problem, yung mga bagay na iniiyak mo sa Panginoon, the Lord will deliver them into your hands. Amen? Amen? Hallelujah! And last but not the least, search me, O God, train, rebuke, and equip yourself. Trust in God, conquer the enemy. And last, harvest the victory. Eto na! Woo! Harvest mo na yung victory. Eto to, pag-usahin natin to. Next verse. I'm excited no? Yan. 1 Samuel 17, verses 50 to 51. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. David ran and stood over him. He took hold of the Philistine sword and drew it from the sheath. After he killed him, he cut off his head with the sword. Amen? Harvest the victory. Harvest mo na yung victory. Alam niyo nung time na to, gusto pang ipasuot ni Saul yung, yung armor niya kay David. Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Kasi nung time na yun, meron silang branding. Kung sa present times, branding. So kapag suot mo yung armor ni Saul, ang tingin sa'yo ng mga tao, armor, ikaw si Saul. Okay? So, gusto gawin ni Saul yun. Kaso nung time na yun, sabi ni David, ayoko ng armor. Kasi sobrang bigat. Hindi ko siya Hindi ko siya kaya. Hindi yun yung skill ko Hindi yun yung, yung armor na meron ako. Ang armor, yung meron ako yung sling and a stone. Yun yung meron ako. What's in your hand? Anong kaya mong gawin? Ito yung meron ako Magaling ka kumanta. Sumayaw. Ano bang kaya mong gawin? Ito yung meron ako, Lord. Anong gagawin mo dito? Ngayon, nasumunod si David that time. And David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Amen? Ano yung kaya mong gawin? Pwede ka mag-triumph using that thing na meron ka. Amen? Kahit ano ka, iba-iba tayo ng talento, iba-iba tayo ng kayang gawin, pero at the end of the day, pag pinagamit mo yan sa Panginoon,
Diba? You will be bigger than who you were before. Amen? Harvest the victory. Imagine yung same sword na ginamit ni Goliath para i-point out sa Israelites sa harap ni David. Yun yung same sword na ginamit ni David para pugutan ng ulo si Goliath. Grabe, no? The same sword Goliath used to point out against David and Israel is the same sword David used to cut the giant's head off. Amen? To God be the glory! Glory to God! Palagpakan naman natin ang Panginoon! Grabe! Yung same weapon pwede mong gamitin to cut the giant's head off. Sa life mo ngayon, ano bang giant mo ngayon? Ano bang bigat na pinagdadaanan mo ngayon? Ano ba yung kabigatan sa life mo ngayon? Ano ba yung mga challenges natin sa life natin ngayon? Kayang baguhin ng Lord at kaya niyang gamitin yan for your greater good. Whatever you experience, the Lord will use it for your greater good. Amen? Amen? So Goliath was big. Goliath was overbearing. Goliath was intimidating. Yet Goliath made David famous. Defeating him made David a striver, which is succeed. Nag-succeed si David because of Goliath. Amen? Amen? And ganun din yung sa life natin. Okay? So, may mga pagkakataon sa life natin na mapapatanong ka kung bakit nangyayari sa buhay ko to. Bakit ito yung pinagdadaanan ko ngayon. But you know what? God will use that for your greater good. Kadalasan yung mga bagay na pinagdadaanan mo, yun din yung magdadala sa'yo. So kung ano talaga yung plano at will niya sa life mo. Amen? Marami ka ng heartbreaks na pinagdaanan or kung ano man yan, ano bang mga persecutions, di ba? Mga distractions, mga discouragements from people, from situations, from life situations. But God can use that for your greater good. Amen? 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 Sino dito handa ng kaharapin si Goliath? Okay? Again, search me, O God. Train, rebuke, equip yourself, trust in God, conquer the enemy, and harvest the victory. And David's response with a victor mindset. Amen? Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sige, tayo po tayo lahat sa presensya ng ating Diyos na buhay.